Marcos, Kapitulo 4, talagang 5 hanggang 41. At magpapokus po tayo sa verse number 40. At sa pagkataon po yung ating pinag-title ng gabi. Marcos chapter 4, 35 hanggang 40. Verse 35, and the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? Now, ito po'y gabi na ganap. Ano po? Gabi na ganap. No, okay, pagkatapos ng pagsasalita ng Panginoon sa kapag-araling tao, yung mga nagpakain siya, no, sabi niya sa mga alagad, talagang nagpuputima, kanyang pinasakay ang kanyang mga alagad sa barko, no, sama-sama silang sumakay. Sa verse 35, at ang sabi ng Panginoon, let us pass over to the other side. Okay, tayo ay magtawid dagat, tayo ay tumawid doon sa kabila, sa kabilang ibayo. At yes, ito po'y ginawa niya matapos niyang payaunin na napakaraming tao. No? Okay? Nasakay sila ng bangka. No? At siya po'y nagagay na kasi na tayo ay tatawid. Okay, let us pass over and to the other side. Notice verse number 27, and there arose a great storm of wind. Yes, ito po'y isang malakas na bagyo na kasama yung napakalakas na hangin at malakas na at malaking alon ang siyang humahampas sa kanilang bangka. Naman yung verse number 37, yung bangka nila ay verse 7, dulo. Puno na ng tubig. Yung bangka nila ay puno na ng tubig. Okay, bakit puno ng tubig? Dahil sa malakas na bagyo at malaking alon na humahampas doon sa kanilang bangka. Okay? Lagi ito po'y naganap, no? Sa kaliliman ng gabi. Ito po'y namin sa pusikip na kadiliman. Alright? Now, verse number 38. Muli. Okay, nasaan yung Panginoon? Nasaan ang Panginoon ng oras na yung verse 38? Nasaan ang ating Panginoon sa Kristo ng oras na 38? Nasaan siya? Nasa dulo, hulihan ng bangka. Anong kanyang ginagawa? Yes. Okay? Siya po'y pagod na at siya po'y nakahiga. Natutulog siya. Okay? And notice, tinan niyo po, anong sabi ng kanyang mga alagad? Anong ginawa ng kanyang mga alagad? Alright. Kanilang ginising ang ating Panginoon. Ginising nila. Ang sabi, Master, carest not thou that we perish. Ano sa Tagalog? Ano sa Tagalog? Wala bang anuman sa iyo na kami ay mapapahamak? Wala bang anuman sa iyo kami mapapahamak? Mapapahamak ka ba? Ululunan. Mamatay. Maliwanag na talagang nabalot ng takot itong mga alagad. Amen? Ano ang kanilang kinakatakutan? Mas nanulubog ang bangka, malulunod silang lahat at mamamatay.
Mapapahamak sila. And 39, at gumising siya, at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, pumayaba ka, tumahimik ka, at huminto ang hangin, humusay na totoo ang panahon. Now, what is verse number 14? Number 14, bago natin mo sa Tagalog, na matapos niyang sawayin at payapain ang bagyo, kanyang hinarap naman ang kanyang mga alagad. At ang kanyang sabi, why are ye so faithful? How is it that you have no faith? How is it that you have no faith? Now, ating pag-usapan ngayong gabi, na itong tungkol sa mga naging damdamin ng mga alagad. Na sa ganoong pagkakataon, yung kanilang pananampalataya ay nanghihina. Kasi natin pag-usapan ngayong gabi, okay? What weakens faith? What weakens faith? Okay. Ano ba ang nagpapahina sa pananampalataya? Meron ka bang pananampalataya ngayong gabi? Na nanghihina na? Anong dahilan? Bakit maraming Kristiyano na dati-dati ay namumuhay by faith, ngayon wala na? Bakit maraming Kristiyano na very encouraging, or very challenging, yung kanilang pananampalataya, pero ngayon ay nanghihina na? Yes, what weakens faith? Lang the Lord. Ako po yung samahan. Kami po yung patnubayan. Ako bibigyan mo ng direksyon sa aking mga sasabihin at ipapahayag. Bigyan mo ako ng mensahe dahil ng Diyos. At bigyan mo ako ng apoy sa mundi. Lahat ng narito, Panginoon, iyong turuan, kausapin, palakasin. Inihilig ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, itong mga tao ito ay apostol. Hindi ba? Followers ng ating Panginoon Jesus. Marami silang nasaksihan na ginawa ang ating Panginoon. Amen? Na hindi natin nakita. Di ba naman? Marami silang napakinggan. Di ba? Mula sa bibig ng ating Panginoon na tayo hindi nakarinig. Amen? Ng personal. Sino talaga siya? Personal eh. Kasama. Amen? Amen? Kasama. Di ba? Katuwang ng Panginoon. Naroon sila sa katabi ni Kristo, hindi ba? Asa pamantalang siya nagsasalita. May nakita silang hindi nakita, may napakinggan sila, na talagang sila sila talaga yung mga unang nakapakinig bago pa tayo. Amen? Pero nung oras na ito, anong nangyari? Nanghina ang kanilang pananampalataya. Alright? So, what weakens faith? Okay? Bakit nanghina ang pananampalataya ng mga tao nito? Okay? At ano ba ang nagpapahina ng faith? Of course, hindi mo nagsabi, without faith, it is impossible to please God, hindi ba? Kung walang pananampalataya, imposible maging kalugod-lugod sa Kanya, hindi ba? Amen? At maliwanag ang instruction ng Bible, di ba? Ang matuwid, ang Kristiyano mabubuhay na sa pananampalataya. Pero paano nga kung ang faith ay ba? Ang hina. Amen? Paano? Okay? So what weakens faith? Number 1, notice verse number 14, makikita niyo po naman eh.
And he said unto them, why are ye so nakalakas? Alright. Bakit kayo natakot? Amen? Bakit kayo natakot? Okay, so number one, anong nagpapahina sa faith? Number one is what? Pakalakas? Fear. Okay? Fear. Fear weakens faith. Okay? Kaya si Lord, okay, what are ye so fearful? Bakit kayo matatakutin? O ikaw ba matatakutin ka ngayong gabi? Ha? Anong kinatatakot mo? Amen? 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 Ikaw ba yung matatakutin? Okay? So, kung ikaw matatakutin, ikaw ang kausap ng Panginoon. Bakit ka matatakutin? Amen? Minsan mas matapang pa yung hindi Kristiyano kaysa Kristiyano. Di ba? Mas malakas pa ang loob ng unsaved kaysa saved. Amen? Mas makapal pa ang mukha ng unsaved kaysa saved. Amen, Kristiyano? Amen? Mas matibay pa yung loob ng unsaved kaysa saved. Nakakaya yung gano'n. Amen, Kristiyano? Totoo naman talaga. When it comes to Christian life, para ma-accomplish mo yung pinapagawa mo, talagang isa sa revolution, matatag ang iyong lakas kalooban. Hindi ka matitisudin. Hindi ka mararamdamin. Amen yun siya. Pati kasi lang, hindi ka nakalakas, hindi ka matatakutin. Kaya kita mo, anong kanyang question agad? Why are you so? Bakit ka matatakutin? Okay? So number one, ano nagpapahina ng faith? Number one? Fear. Okay? Fear is a powerful emotion. Fear is a powerful what? Powerful what? Emotion. Damdamin. Okay? Maraming masasamang pangyayari sa buhay mo na magdadanasan mo kung ikaw ay nagtatakot. Amen? Maraming mga bagay na hindi mo kaya magawa kapag hindi ka takot. Pero magagawa kapag takot ka. Na talaga ipagkakasala mo naman. Tama? Amen? Marami kang hindi mo magawa. Uuwi ka sa langit, isang araw mo lang ngayon. Di ba? Irarapin ka lang doon, isang araw mo lang ngayon. Pero hindi mo nagawa yung pinapagawa niya. Gusto pa, takas. Okay. Ingat nyo naman, lagi ka lang, kung sa patag yung fear, nagtatago sa salitang hiya. Pero hindi hiya, kundi what? What? Takot. Kaya minsan, hindi magamit ng Kristiyano yung gift na binigay ng Diyos sa kanya. Kung ano ba? Hindi hiya. What? Takas. Oh, yes, takot. Amen? Maraming mga talentong nakabaon sa lupa. Tama, di ba? Maraming talentong nakabaon sa lupa. Maraming gifts ang Diyos na nakabaon sa lupa ngayon. Yun ang dahilan. Fear. Amen, Krishna? Amen? Alam yung term na maximum potential. Ano yan? Maximum what? Okay. Yung salita na hanggang saan ang kaya mong gawin para kay Kristo. Amen? Hanggang saan yung sukat na binigyan niyo sa iyo, yung magagawa mo. Yung maximum na maabot mo talaga. Okay? Kasi isa sa tinatawag na challenge na binibigay mo sa mga great brothers, reach out. Abutin mo lahat ng gusto ni Kristo maabot mo. Yun ang maganda, di ba? Nakauwi ka sa iyo, nasundo kong Lord na naabot mo lahat yung pinapaabot mo sa iyo. Pero hindi mangyayari maabot mo, yung kaya mo, yung talagang kaya mo abutin para sa Kanya, kung mayroon mo naman laging again. Okay. Takot mo ba? Isang takot mapahiya. Nakikinig kayo? Takot mapahiya. Ano yung pangalawa? Takot magkabali. Amen? Ano yung isa pa? Takot
magpahiya, takot magkamali. Ano ba isa? Takot na pumangit. Ano ba siya? Bakit ba siya hindi magamit ng Diyos sa Kristiyano? Dahil takot magpahiya, takot magkamali. Ano ba isa? Takot na ma-discover siya. Diba? At maitigil. It's a fear. Pero kung tutuusin naman, lahat naman tayo may ministry, di ba? Nung magsimula naman talaga tayo, hindi naman tayo perfect, di ba? Amen? Lahat isang nagsimula sa trial and error, di ba? O, amen? Hindi sa tinagal-tagal mo sa ministry, takot ka pa magkamali. Ano ba? Amen? Fear weakens faith. Okay. So, yes, fear is a powerful emotion. No? That it causes you to imagine that the thing you feel is really going to happen. Na most of the time talaga, matindi itong fear. Sapagkat madalas, lagi mong iniisip na mayroong masamang mangyayari. Amen? Na hindi pa nangyayari, pero takot ka na. Amen? Amen? So, pagkat takot na umulit. Hindi sa dahil nagkamali ka, takot ka, iisip mo na ang kakamali ang natin. Hindi naman ganun. Kasalanan mo magkamali kung sa ministry ng Lord o sa tao. Minsan, pag nagkamali ka sa tao, malabasakit ang salita, di ba? Pero mas mainam na yung nag-try ka. Kasi sa bibig ko sa ebe na wala kang nagawa kasi hindi ka nag-try. Ano yung sabi ko? Amen? Amen? Fear weakens what? Anong pinapahin ng takot? Yes, faith. Okay? Now, itong mga apostol ay talagang takot eh. Talagang takot sila. Talagang natakot sila. Ako, sa parang sabi sa verse number 38, yung pangulit, anong kayo ginagatakot? Anong kasi ginagatakot nila? Pangabat. Okay? Pangabat is what? Takot mapahamak. Takot magkamali. Takot magpahiya. Takot mag-try. At ikaapat ay takot naman. Takot mapahamak. Iniisip ka agad na may masamang mangyayari. Amen? Hindi na ba siya napadaliwan kapag matagal na tayo sa church? Lagi mo nababanggit na, 30 taon na tayo sa nila. 30 taon na tayo, di ba? Ano mo ba hindi natin naranasan? Naranasan mo natin lahat. Amen? Amen? Naranasan lahat. Ba't mo ba? Amen? Kaya ngayong gabi, kung meron ka bang hindi nagagawa na para sa Lord, pero matagal mo nang binabalak gawin, gawin mo na. Amen? Gawin mo na. Ano ba iyong kinatatakot? Takot magpahiya? Takot magkamali? Takot magpahamak? Takot mag-try? Okay? So, muli mga kung bakit takot ka, isang pagkat meron ng faith na what? Pinapanghina ng takot. So, fear weakens faith. Okay? Okay. Sabi nila, Lord, wala bang anuman sa'yo na kami mapapahamak. Okay. Anong salita nila ulit? Verse 38. Careless doubt that what? We. Diba? Kung mapapahamak man sila, hindi ba nila kasama ang Panginoon? Kasama nila. Amen? Ibang bangka ba ang sinasakyan ng Lord o kasama nila? Pakilabas? Kasama nila. Pero ang salita nila, kami lang mapapahamak kami din. Amen? Nakalimutan nila kasama nila ang Panginoon.
ano, because of fear, okay, na kalimutan nila yung salita ng Diyos. Ano ba salita ng Diyos? Balikan niyo po, itaas niyo po sa verse number 25. Ano salita ng Panginoon? Ano yung kanyang promise? Let us pass over unto the other side. Ako yung magsabihin, tatawid tayo sa kabila. Amen? Hindi tayo hanggang gitna ng dagat. Tatawid tayo. Ano salita eh? Tatawid tayo. Sapagkat itatawid ko kayo. Ano salita eh? Ano kalay na? Planche? Malulunod. Pero ang salita na lang, tatawid tayo. Amen? Listen, as a Christian, maraming tayong mga salita niyan talagang mapakahawa ka natin. Amen? Hindi tayo pinulubog ng Panginoon. Amen? Hindi tayo lulubogin sa bagyo na yan. Amen? Anong kailangan na? Huwag tayong maging matataputin. Amen? Pagpusis mo, magtiwala, manamtangkaya. Amen? Panghawakan yung kanyang pangako, panghawakan ng kanyang salita. Okay, ano dapat yung pinanghawakan na sa verse 25? Let us pass. Tatawid tayo. Amen? Hindi tayo titirik sa gitna ng dagat. Tatawid tayo. Amen? Tayo. Okay, na? Ano sabi natin? Let us. Binugo nyo sa tatas. Kakapilang dito lang, ano? Pero matindi yun. Okay? Let tayo ang tatawid, hindi ako. Kayo dyan. No? Tayo tatawid. Amen? Amen? Tatawid tayo. Tatawid kayo, kasama ako. Amen? O tatawid ako, kasama kayo. Pero natabunan yung salita ng what? Fear. You see? So fear weakens faith. Okay? Kung sila lamang ay naniwala sa kanyang salita, hindi sila para madaig ng takot. Okay? But their fear weakened their faith. Okay, they feel weakened their faith in what the Lord said. Okay? In what the Lord said. Okay? Natatawid tayo. And who Jesus is. Okay? In what the Lord said and who Jesus is. Nalimutan yung salita ng Lord. Okay? At nalimutan nila at kanilang nalimot din kung sino si Jesus. Amen? Nalimot, amen? Marami siyang sinabi, pero nalimutan na. Napakita nila. Marami siyang ginawa, nalimutan nila. Hindi ba't sa mga naunang talaga ito, may mga patay siyang binuhan? At mga may ketong na kanyang nilinis? At mga bulag na nakakita? But because of fear, nalimutan na. Pinapanghina ang faith ng pinapanghina ng fear ang pananampalataya. Okay? Yes, fear weakens faith. Now, kung meron ang faith na pinanghina ng pananampalataya, okay? Ano ang ating gagawin? Okay, how do we overcome fear? How do we overcome fear? Tatlo ha? Trusting, calling, realizing. Tandaan niyo po yung natin sa lahat by trusting, by calling, and by realizing. Una, trusting in His Word. Pagtiwalaan mo lang, yung salita ng Panginoon, hindi yun magbabago.
Amen guys na? Pagtiwalaan mo yung kanyang salita. Okay? Nasaan ba yung kanyang salita? Nasa kwarto. By trusting His Word. Ha? Okay? Di ba may sinabi sa Bible, the fear of man bringeth snare. Ang takot ay nagsisilbing zero. Amen? Amen? Ang takot ay nagsisilbing zero. Okay, or what? Ang takot ay umaalipin. Minsan ang Kristyano, na pag naalipin ka ng takot, wala ka nang magagawa. Takot ka na eh. Amen? Amen? But John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall what? It shall make you free. Free from what? Fear. Palalayan ka ng salita mo sa takot mula sa tao. Kaya to overcome fear ng Lord is what? Trust His Word. Trust His Word. Ha? Pagtiwalaan ang kanyang mga salita. Pangalawa, by calling on the Lord. Tumawag ka sa Panginoon. Ha? Tumawag ka sa Kanya. No? Okay? Psalms 34 verse 4. Psalms 34 verse 4. Kung may takot ka, tumawag ka. Psalms 34 and number 4. Psalms 34 and number 4. Ano na kayo? Okay, ready? Basa. I sought the Lord. Okay, yeah? 34 po tayo na. Ready? Basa. I sought the Lord. And He heard me and delivered me from what? From all what? From all my what? Yes. Ano ba? Yes. All. Amen? Tignan niyo po. Hindi lang isa ang kanyang kinatakutan. Marami. Pero nung tumawag sa Panginoon, nung ginawa ng Diyos, God delivers him. Di ba? Sa lahat ng kanyang ikinatatakot. Amen kayo siya? Amen? Yung ating members na lumabas, si Sister Nene, kala ko minsan pag nagkakasalubong kami, parang hindi ako pasok. Ano sabi ko nalaman? Wala ko matawid dahil sa British. Pero by faith. Nung Sunday, sabi ko, medyo mali ako yung mga kanya. Pero na siyang pinatak. Ano pinatak niya? Ihi ng gano'n ba? Pero na siyang pinatak, restoration. Matutuwa ko sa nanay niya, kumakanta ko sa choir. Amen? Kumakanta pa. Sabi ng pastor, pag ganyan, hindi mo na kayo mutin. Paano ka kumakanta sa kanya? May hawak-hawak ko kumakanta yun. Wala, nag-relipsing ka lang pala. Amen? Amen? But by faith, nagpapal na si David. At nung Sunday, medyo okay yung kanyang mga. Pero natakot talaga siya kung baka siya magbulan. Kaya how do we overcome fear? Yes, by trusting in His Word. Ano yung pangalawa? Sabi ko, by calling on the Lord for help. Tumawag ka. Manalangin ka. Kausapin mo lagi siya. Umaga, tanghali, gabi, madaling araw. Amen? Kaysa magtakot ka, makipag-usap ka sa Panginoon. Alright? Na siyang Diyos ng lahat-lahat. Panginoon siya, maging ng mga bagyo. Ito mo, maging yung bagyo, maging dagat, sumusunod sa Kanya. Ano sabi ng mga alaga? Sa verse number 41, sino ito? Na kahit ang dagat kahamit eh, sumusunod sa Kanya. Bakit? Bakit? Hindi niyo ba alam, kayo mga apostol, na siya ang creator ng heaven and earth? Hindi na 41. Kaya lang, and they feared exceedingly. Kaya, at sila'y natakot, ano ba? Kanina natatakot sa bagyo. Ano? Madalas ka,
Natakot sa bagyo, amen? Natakot malulog, natakot mamatay. Ngayon naman, nung nakikita nila yung hangin at bagyo sumusunod sa Panginoon, saan sila natakot na yun? Natakot naman sila. Kanina, pakalabas? Pakalabas? Okay, now, yung kanina, yung kanina, maling pagkatakot. Ano ba ito? Itong verse 41, mali o tama? Ito yung tamang pagkatakot. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka takot sa baha. Tama ba ito? Amen? Pag may takot ka sa hindi ka takot sa bagyo. At sila natakot, ano ba? So, liwanag, merong wrong kind of fear, merong right kind of fear. Amen? Yung kanina, tama, wrong or right? Wrong kind. Amen? Kasama mo yung Panginoon, natatakot kayo. Ito naman, ito, wrong or right? Okay, ito yung right kind. Amen? Di ba may binagit sa bukod? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan. Oh. Actually, lubhang natakot, actually, nagsasabi nga, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya? Sino nga ba siya? Sino nga ba siya? Sino nga ba siya? He is what? He is the true and living God. Then, una, by trusting. Pangalawa, by calling. Then, three, by realizing. By realizing the presence of God. Okay? Okay. We must realize. Lagi mong alalahanin. Lagi mong alalahanin, unawain, lagi mong ipaalala sa iyong sarili. Nakikinig ka sa akin? Lagi mong ipaalala sa iyong sarili, Hoy, suma sa iyo ang Panginoon. Huwag kang matakot. Maliwanag ba? Amen? Hoy, sarili, kasama mo ang Diyos. Suma sa iyo siya. Pinagmamalasakit ang Kanya. Anong natatakot mo? Amen, Krishna? Amen mo ba? Psalms 23 verse 4. Ano sabi na po? 23 4. Yeah. Bagamat ako'y lumalakad sa libis at dilim ng kamatay, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay suma sa akin. Amen? Amen? Ano sabi sa English? Lord, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Oh, maganda. Guhin mo ngayon, for thou art with me. Kakapirangin, very powerful. Very powerful yun. Amen? Amen? Thou art. Lord, thou art with me. Lagi mo alalahanin at ipaalala sa iyong sarili yung presensya ng Diyos sa iyong buhay. Okay, so ano na number one na nagpapahinga ng faith? Fear. Pangalawa. Notice verse. Pangalawa, doubt. Una, fear. Pangalawa, is what? Okay, doubt. Tagalog, pag-aalilangan. Ano pang isang salita ng alilangan? Pagdududa. Okay? Doubt. Okay. Pag-aalilangan. Okay. To doubt is to call into question the truth, the word of God. Ang pag-aalilangan ay pag-question, no, sa salita ng Diyos at pangako ng Diyos. Amen? Tapat ba siyang nangako o hindi? Ay, di ba tapat siya? Magsisinungaling ba ang Diyos? Hindi siya magsisinungaling.
ng Kristiyano ang kanyang mga pangarap. Ha? Okay? Doubt weakens faith. Ha? Doubt weakens faith. Huwag mong pagkalilanganan. Ang pag-aalilangan ay nagpapahina ng pananampalataya. Ha? Amen? At maghahatid pa sa iyo sa ipagkakasala pa. Na huwag natin kakalimutan, ang unang ginawa ng diablo kay Eva is what? Is what? Kinuwestiyon niya yung salita ng Diyos. Tama ba ako? Nagtanim siya ng doubt sa puso ni Eva. Amen? Anong sumunod? Kinain yung pinagbabawal ng puso sa mundo. Tama? Anong punot-dulo? Makalabas? Doubt. Doubt. When you believe the Word of God, and don't doubt, your faith is strong. Diba? Okay, when you believe the Word of God and don't doubt, your faith is strong. But to doubt is to call into question the reality, really the truth of God's Word. Amen? Ganito yun. Pag nagdudugda ka, parang daw sa'yo, totoo, itong Bible. Amen? Para bang minsan ito totoo, ito hindi. Hindi naman pwede gano'n, tama? Amen? The Bible does not contain the Word of God. The Bible is the Word of God. Lahat yan, Word of God yan. Lahat yung totoo yan eh. Kaya huwag mong pagkalinlanganan. In Matthew 21:21, bakit? Matthew 21:21. Okay, ano sabi ng Panginoon? Basahin natin muna sa King James. Ready? Matthew 21:21. Ready? Basa. Kaya nabasa. Jesus answered and said unto them, verily, I say unto you, if you have faith and doubt not. Is it the word? If you have faith and what? Yes. And doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also, if you shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. Okay? At sumagot si Jesus, natin po, Tagalog, at sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at hindi mag-aalinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ang nangyari sa puno ng ikudi, maging sabihin nyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapahagis ka sa dagat, mangyayari. Amen? Kung meron ka daw faith, bagay, bagnesto, sabihin mo lang daw sa bundok o bundok ng Banahaw, doon ka sa Laguna Libing, mangyayari. Amen? Amen? Totoo ba yun? Kaya mo bang gawin yun? Of course, kaya. Saan naman, by faith, kaya lang saan nilalagay. Amen? Wala lang material ng mga ito, nagsisisigan na sa Manila, kahit pa, lalagyan pa yung bundok ng Banahaw doon. Naliwanag ba? Ano ibig sabihin lang? Very powerful in faith. Pero pag nagduda ka, walang mangyayari. Amen yun siya? Amen? So ano yung pangalawang nagkapahina ng faith? Ano yung pangalawas na? Doubt. Pag-aanin namin. Kaya huwag kang magduda. Huwag mong pagdudahan ang mga salita ng Lord. Lahat ng nasa Bible bawang yea and amen. And lastly, sight. Fear, doubt, pangatlo, sight. Okay, paningin.
Ano sabihin? Oh, okay. Okay. Remember, si Peter din, nasa gitna ng dagat. Amen? May nakita siya naglalakad. Natakot sila. Anong sabi ng naglalakad sa baba ng tubig? Ha? Okay? He said, be not afraid. Amen? Okay? Yung palang naglalakad sa baba ng tubig, ay walang iba kundi Panginoon. Liwanag ba? Ano sabi ni Peter? Lord, okay, Lord, gusto ko lumapit sa'yo. Sabi ni Lord, come. At si Peter, bumaba ng bangka at nagsimulang lumakad sa babaw ng tubig. Nakikita sa akin? Pero nung kanyang makita yung malaking alon, ang nangyari, ano yan? Okay, natakot siya. Naliwanag ba? Nung kanyang makita yung malaking alon, ano nangyari? Natakot. At nagpasimula siya nung nakita. Ano yung sabihin? Ano yung pangatlo ng kapahiran ng faith? Yun. Paningin. Amen? Paningin. Saan ka lagi nakatingin? Okay. Now, let me remind you, in 2 Corinthians 5:7, nakasa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not. Amen? Ang faith, nakatingin sa hindi nakikita. Amen? Maliwanag ba? Meron binagit doon sa Hebrews at yung patungkol sa mga pagkakita ng Lord. No? Yung salitang seeing Him who is invisible. Hebrews 11. Remember that? Kung bakit sila naging matagumpay? Because of what? Seeing Him who is what? Sino yung invisible? God. Tama? Bagamat hindi nakikita, pero alam nila naroon. Bagamat hindi nakikita, pero alam nila yung kanyang salita. So, totoo. Okay, so 2 Corinthians 5:7, pangalakas yun. For we walk by faith, not by sight. Okay. Now, tayo po, ilang taon na ulit tayo church? 20 na. Diba? O sige, 20 na. Now, sa loob ng 29 years, matapos na, makinig po, diba po? Sa loob ng 29 na taon, meron bang pangyayari na nag-cancel tayo ng Sunday service, umaga, mga gabi? Wala ang mananalo. Amen? Meron bang pangyayari na nag-cancel tayo ng Wednesday prayer meeting? Wala ang mananalo. Napakabuti mo, di ba? Sa loob ng 29 years, may mas malalakas na bagyong dumating. Amen? May dumagas na ng baha. Pero tuloy ang ating panambahan. Amen? Dumating ang COVID, ang pandemic, pero hindi tayo cancel. Nakakapag-worship tayo. Amen? Amen, Krishna? Amen? Karamdaman ng bahaman. Ngayong gabi, ngayong araw to, kung tayo tumingin sa bagyo, baka wala tayong prayer meeting. Amen? Kung tayo tumingin sa bagyo. Amen? Kung tayo tumingin sa baha, baka wala tayong panambahan. You see? So, ano yung sabi, Pastor? Yes, pangatong bagay. Anong nagkapahina ng faith? Yun. Sight. Amen? Kaya hindi ka nakatingin sa mga bagay-bagay na yan na magiging panakit. Nakatingin tayo sa hindi nakikita. Walang iba kundi ang Panginoon. Yes, sight weakens faith. Okay? In Matthew 14, 30 to 31, makikita niyo po, yung binanggit ko kanina, Matthew 14, kinot ko lang po kanina, 30
30 hanggang 31. Talagang maraming pangyayari sa buhay na kung doon ka titingin, doon ka magpo-focus. Nakikinig ka sa akin, wala talaga. Hindi ka makakasamba, hindi ka makakapag-lingkod, hindi ka makakapagkaloob. Maliwanag ba? Kung laging sa mga bagay-bagay na nakikita mo, doon ka magpo-focus. Okay? Talagang manghihina ang iyong pananampalataya. Okay? In Matthew chapter 14, verse number 30. Alright. Yes. Binanggit ko kanina, nakita ng mga alagad ang Panginoon ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, ng dagat. Natakot sila. Pero sabi ng Panginoon, 27, be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, kung ikaw nga yan, bid me come unto thee on the water. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, paglakas, to go to Jesus. Ngayon, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig sapagkat nakatingin siya sa Panginoon Kristo. Amen? 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 At pinanghawakan niya yung salita ng Diyos na nagsabi, ano sabi ng Panginoon? Come. You see that? Amen? Nakaharap siya sa word of come, at ni Kristo, patungo sa Panginoon. Nakalakad siya. Okay? By faith. Tama? By faith. Sa pagsabi ni Kristo, come. Lord, sabi mo, yes. Nakalakad ako. Alright? Okay, now. So he walked on the water to go to Jesus. But number 30, pakalakas, datapot pagkakita niyang malakas ang hangin. Okay? Alright. Okay, 30. But when he saw, you see that? But when he saw what? The wind, boisterous. Nakatipot? He was afraid. Natakot siya. Bakit siya natakot? Ibalik ko. Bakit siya natakot? Sapagat nakita niya yung malakas na hangin. Amen? Nakita yung malakas na hangin, natakot kanina, nakalakad, sapagat pinangawakan yung kahit. Amen? At kay Kristo siya nakapukod na nakita yung malakas na hangin, natakot, ano nangyari? Lumubog siya. And beginning to sing, he cried saying, Lord, save me. So 31, and immediately, at pagdaka, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay. Amen? Amen? Bakit? Okay, bilang sagot sa tawag ni Peter, Lord, save me. Lord, save me. At agad, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay. Hinawakan siya at sa kanya sinabi, ikaw nakakaunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Nakatingin po ba yan? Amen? Nakatingin po yung outline ng ating pinag-usapan? Nakaliwanag ba? Anong nagpahina ng faith ni Peter? Ganun din. Fear. Anong pangalawa? Nag-alinlangan. Anong pangatlo? Sight. Amen? Nakita niya yung hindi niya dapat titigan. Talagang din tayo. May mga bagay sa mundo nito na pag doon ka lagi nakatitig, maghihina ka talaga. Bakit hindi ka doon kumingin sa Diyos na hindi nanghihina? At sa Diyos na hindi magsisinungaling sa iyo. At sa Diyos na kayang tulungan ka ng oras mo lang. Amen? Yes, son. Kaya remember, okay, ano nangyari kay Peter sa bakit nanghina yung kanyang faith? Lubog. Amen? Okay, ganun din, basta bakit? Ganun din, lulubog ka. Tama ko? Maghihina ka, lulubog ka, malalandag ka. Tama ko? Kung hahayaan mong maghina ang iyong pananampalataya. At again,
Ano nagpapahina ng faith? Fear? Ano yung pangalawa? Oh, ano yung pangatlo? Son. Okay. Kaya nga, keep trusting God and His Word. Huwag mong hayaan papanghinain nito ang iyong pananampalataya. Kita mo na dito ngayon at panalangin, Lord,